tahimik na naglalakad sina Santino at Erica sa isang makipot na daan nang mapansin ni Santino ang isang aninong sumusunod sa kanila. Si Edwin. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, agad niyang hinawakan ang kamay ni Erica. Tumakbo tayo, bulong niya. Hindi pa man sila nakalalayo, humabol si Edwin at nagpaputok ng baril. Napilitang gumanti si Santino at sa pagitan ng mga pader ng eskinita ay sumabog ang putukan. Natiyempuhan ni Edwin si Erica at agad siyang hinawakan. Tinangka niyang alamin kung nasaan si Santino. Hindi na napigilan ni Santino ang sarili. Lumabas siya sa taguan, sumugod at sinuntok si Edwin ng buong puwersa. Ngunit sa kaguluhan, nakuha ni Edwin ang kanyang baril at tinutok ito kay Santino. Sa huling sandali, umiyak si Erica at lumuhod para awatin si Edwin. Naging mabilis ang lahat. Sa isang iglap, naitulak ni Santino si Edwin sa lupa at siya naman ang tumutok ng baril. Sa matinding emosyon, mariin niyang sinabi, "Tapos na ang lahat." Ngunit sa halip na matakot, hinamon pa siya ni Edwin. "Sige, iputok mo." Walang pag-aalinlangan, pinaputukan siya ni Santino, sunod-sunod. Sa gilid napasigaw si Erica, nanginginig sa takot at pagkabigla. Sa kabilang eksena naman, dumating si Marites sa bahay ng mga gerero, may dalang mga dokumento. Agad siyang hinarang ni Pilar at inagaw ang mga papel. Lumapit si Roberto at laking gulat nang makita ang mga hawak. Titulo ng mga ari-arian sa Quiapo. Dumating si Gustavo at walang pasakalye niyang tinanong si Marites, "Ano ang ugnayan mo kay Tindeng?" Mahinahon ang sagot ni Marites, "Siya ang aking ina at ikaw ang aking tunay na ama." Sa galit, pinalayas siya ni Miguelito, akala'y isang kasinungalingan. Ngunit sa puso ni Marites, sapat na ang mailabas ang katotohanan. Ang tanging hiling niya ang tumigil na ang walang katapusang patayan. Sa sementeryo, matindi ring tensyon ang namuo. Nahuli ni Colonel Romero sina Fatima at ang kanyang tiyuhin. Tinangka niya silang pigilan, ngunit mabilis silang tumakbo. 1, 2, 3 putok. Nagpaputok si Romero. Tinamaan ang tiyuhin ni Fatima at naiwan itong sugatan. At sa pinakadelikadong sandali, dumating si Tanggol. Puno ng tapang, nakipagpalitan siya ng putok sa mga tauhan ni Romero. Tumakbo si Fatima, ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig niya ang sigaw ni Tanggol kasabay ng isang malakas na putok. Napahinto siya. Ang buong paligid ay tila tumigil sa paghing. Sa mga tagpong puno ng tensyon at emosyon, muling nasaksihan ng mga manonood ang manipis na hangganan sa pagitan ng hustisya at paghihiganti. Ang pagkikita ni Santino at Edwin ay naging banggaan ng dalawang taong parehong may pinanghahawakang dahilan, ngunit ang isa ay lubos ng nalason ng galit. Nang kapwa sila gumamit ng armas, hindi na lamang ito basta pagtakas, kundi naging usapin na ng buhay at kamatayan. Sa kalagitnaan ng putukan, nasangkot si Erica na siyang naging sentro ng emosyonal na tunggalian. Sa kanyang pag-awat, umigting ang tensyon hanggang sa dumating ang sandaling kailangang mamili ni Santino, patawarin o tapusin na ang laban. Sa kabilang banda, isang mas malalim na sugat ang ibinunyag sa tahanan ng mga gerero. Sa bawat piraso ng papel na dala ni Marites, natuklasan ang katotohanan na matagal nang nakatago, ang tunay niyang pinagmulan. Ang pagkabunyag ng koneksyon ni Marites kay Tindeng at Gustavo ay tila bombang sumabog sa harap ni Miguelito. Ngunit higit pa sa mga papel, ang hangarin ni Marites ay kapayapaan. Sa sementeryo naman, isang madugong habulan ang naganap. Nabaril ang tiyuhin ni Fatima at sa kabila ng takot at luha, pilit siyang tumakas. Sa huli, dumating si Tanggol upang ipaglaban ang mga mahal niya. Ngunit ang sigaw na sumabay sa putok ng baril, yun ang tanong ng lahat. May nasawi na ba sa labanang ito ng katotohanan at kasinungalingan?
Sa laban ng mga pusong sugatan, kaninong boses ang mas dapat pakinggan? Ang sigaw ng galit o ang bulong ng kapayapaan? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na kabanata ng Maraming salamat.